Amen. Aklat ng ikalawang Samuel, ang kabanatay 11, ang talata ay 15 hanggang 17, at babasahin din natin ang 26 at 27. At katapos ko po itong basahin, mga kaibigan, sa ating pong Panginoong Diyos, sa bawat manunood, amen, online, amen, ako po muna'y mananalangin sa mga may karamdaman, amen, ikaw ay nakakaranas ng depression, ikaw ay nai-stress, isasama kita sa panalangin, pagpipray kita pagkatapos natin basahin ang talatang ito, sapagkat ako'y naniniwala ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala, siya ay nasa lahat ng dako. Kaya sa lahat ng makakapanood nito, nais kang pagalingin ng Panginoon, nais kang palayain ng Diyos sa iyong depression, sa iyong stress. Huwag mo kalilimutan, mahal ka ng Diyos, nais kang tulungan ng ating Panginoon. Ikaw ay may problemang kinakaharap, financial man yan, emotional, physical, even kaya kang tulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinabi niya, amen, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Basahin muna natin ang ating mga talata sa napag-uusapan, amen, sa hapong ito, sa ikalawang Samuel, kabanata 11, talata 15 hanggang 17. Ganito ang nilalaman. Isama na natin yung 14. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Habang pinapaligiran ni na Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. 26 hanggang 27. Nang mabalita ni Bathsheba na napatay si Urias, kay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi naluhod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Amen. Tayo po'y manalangin muna sa pagpapasimula, at ang kasunod nito ay pananalangin sa mga may karamdaman at may suliranin sa buhay. Dakilang Diyos, ang manaming banal na makapangyarihan, ang pangaral na ito, Panginoon. Dakilang Diyos ay maging pagpapala po sa amin, Panginoon. Ibukas mo po ang aming puso at isipan. Dakilang Diyos, matanggap po namin ng personal ang kapahayagan mo po sa bawat isa sa amin tungkol sa mga salitang ito. At ako po bilang mangangaral ay gamitin mo po ang aking mga labig na daluyan. Dakilang Diyos, pahiran mo ng kabanalan, Panginoon, ang iyong abang lingkod na ito, dakilang Diyos. Amang banal na makapangyarihan, ganon din po sa oras na ito, aking pong idinadalangin, Panginoon, ang sitwasyon ng aming pong bansa at ang sitwasyon, dakilang Diyos, ng labanan sa ibang bansa. Dakilang Diyos, ang mga taong nababalot ng kabalisahan, tulungan mo po sila. Ito po'y maging daluyan upang mabuksan ang kanilang kaisipan. Sapagkat tunay na ito'y nakasulat sa iyong kasulatan, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita, na ito'y magaganap. Panginoon, sa iyo kami magtiwala. Tulungan mo kami na mga tao, dakilang Diyos, na muling magbalik loob sa iyo, amang banal na makapangyarihan. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging ang bawat mga taong nag-aalala sa kanilang buhay, sa kalagayan nila, Panginoon Diyos. Kundi, Panginoon, maging bukas sila, Panginoon, na tanggapin ang iyong salita at ang iyong kalooban. Magkaroon ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Dakilang Diyos, idinadalangin ko rin po ang mga naaapektuhan, Panginoon, ng digmaan. Mga nawala ng mahal sa buhay, dakilang Diyos, i-comfort mo po sila, Panginoon. Kalingain mo po sila, lagyan mo po sila ng kagalakan, dakilang Diyos. Aliwin mo po sila. At ganun din po, dakilang Diyos, ang mga nagtatrabaho sa malayong, Panginoon. Ikaw po, dakilang Diyos, ang palaging maglagay sa kanila ng kaaliwan, Panginoon, sa panahon na sila po'y nalulungkot. Namimiss nila, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay, dakilang Diyos. Lagyan mo po sila ng kaaliwan, Panginoon, amang banal na makapangyarihan.
At ganun din po ang mga may karamdaman sa oras na ito, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga taong nakakaranas ng pananakit ng kanilang likod, ng kanilang balakang, dakilang Diyos, ng kanilang mga binti, paa, Panginoon, na matagal na nilang iniinda, Panginoong Diyos, God, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Abutin mo po sila, Panginoon, amang banal na makapangyarihan. Pagpalain mo sila ng kagalingan. Dakilang Diyos ang mga nakakaranas ng depresyon, Panginoon. Payapain mo sila, Panginoon. Masumpungan nila ay iyong kalooban, Panginoong Diyos. Maranasan nila ang iyong pagyakap. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. At kung ikaw ay manunood nito online, ikaw ay nakaranas ng himala ng Diyos, ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hinihingi namin ang iyong patutuo. Amen. Kung gusto mong mag-comment dyan, amen, para patuloy kami namin gawin ang pananalangin. Amen. Kahit naman walang mag-comment, patuloy namin gagawin ang pananalangin, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, mga kaibigan. Amen. Hallelujah. At sa pangaral ng salita ng Diyos sa buhay natin, bilang tayo ay mga tao, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, ako'y naniniwala may mga nagawa na tayong desisyon sa buhay, pagpapasya, na tayo ay naging pabigla-bigla, na ito'y nagdala sa atin sa tinatawag na kalungkutan. Sapagkat nabigla tayo, nagpasya tayo na hindi tayo nananalangin, hindi kumukonsulta sa Diyos, amen, na pwedeng magdala sa atin ng kalungkutan. Maaaring ito'y matagal ng pangyayari, amen, maaaring ito ay nararanasan mo pa lang, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. At sa bawat nararanasan natin na pagbagsak, amen, dahil sa mga mali nating pagpapasya, tayo ay natututo. Amen. Sana nga ay natuto tayo sa mga pagkakamali natin na nagagawang desisyon sa buhay. Amen. Yan ang dahilan kung bakit minsan tayo ay nagsasuffer, kung bakit minsan tayo ay nagugulo ang isipan, kung bakit minsan tayo ay nalulungkot dahil meron tayong mga maling pagpapasya sa buhay. Amen. Kung minsan nga, kasama na rin dito yung maling pagpapasya ng paglayo sa Diyos. Yung hindi paglilingkod sa Panginoon. Yan ang napakalaki at maling pagpapasyang gagawin ng isang tao. Kapag nakaranas ng mga dalawang bagay lang naman, nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng pagpapala, parehas yan, lumalayo sa Panginoon. Kung minsan naman yung mga nakakaranas ng pagpapala, nakakaranas ng problema, lumalapit sa Panginoon. Amen. Dalawang bagay ang nangyayari. Mga kapatid, sa atin kung Panginoon sa hapong ito, binasa natin ang mga talata, yung pagkakamali na nagawa ni Haring David. Siya ay isang matagumpay na hari. Marami siyang labanan na pinuntahan at siya ay pinagtatagumpay ng Diyos. Kapag binasa natin yung talatang isa dito sa Kabanata 11 ng ikalawang Samuel, sabi dito, nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagtigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinungkob ang Raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Ipin mo yun, sabi, yung panahon yun, ng tagsibol, yun ay karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Amen? Ibig sabihin, nakikipaglaban. Dapat sa mga panahon yun ay ang mga hari ay nasa labanan. Pero ang ginawa ni David, amen, sabi niya, dito na muna ako. Kayo, aking mga tauhan, kayo na lang muna ang pumunta, makipaglaban kayo doon. Ako dito lang muna. Ibig sabihin, siya'y lumayo sa digmaan. Hindi siya sumama sa labanan. At dito siya nakagawa ng maling pagpapasya.
Amen? Kasi habang siya nagpapahinga, amen, nakakita siya doon ng babae, sabi sa Bible, nakakita siya ng babaeng naliligo at napakaganda. Ito na nga si Bathsheba. Nagkaroon siya ng masamang pagnanasa. Doon siya bumagsak, doon siya nakagawa ng maling desisyon na kinuha niya yung babae na hindi naman niya asawa. At pagkatapos niyang kunin yung babae, yung asawa ng babae, asawa ni Bathsheba na si Urias, isinugo pa niya sa digmaan na alam niyang mamamatay. Ibig sabihin siya ang may gawa. Desisyon niya yun. At dahil sa pagdidesisyon niya yun, dahil sa pagkakamali niyang yun, mayroong mga nangyaring hindi maganda sa buhay ni Haring David. Diba? Kauna-unahang nangyari, hindi nabuhay yung anak nila ni Bathsheba, namatay. Diba? Tapos meron pang silabi si Nathan na mangyayari sa kanya, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos. Diba? Sabi dito sa ikalawang Samuel chapter 12 verse 14, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Diba? Namatay na yung bata, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoon, sa bawat pagkakamaling desisyon sa buhay, ito ay mayroong mga pangyayaring hindi inaasahan na makapagpapalungkot sa ating mga tao. Pero ganun pa man, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, kahit tayo nakakagawa ng pagkakamali, ang habag ng Diyos ay palaging nakalaan. Kaya nais kong mangaral sa hapong ito, the compassion of God behind our mistakes. Ang habag ng Diyos sa kabila ng ating mga nagagawang pagkakamali. Laging madalas nating naririnig ito, walang perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang kabutihan ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, sabi ni Jeremias, amen, dahil sa kaawaan ng Panginoon, hindi tayo nalilipol. Sa aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 23. Amen. Ganoon, laging nakalaan ang habag ng Diyos sa bawat mga tao kahit madalas tayong makagawa ng mga desisyon na mali. Ang habag ng Diyos ay palagi pa rin nakalaan sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Amen? May mga tao sa Biblia, isa na dito si Haring David, mga minamahal sa ating pong Panginoon, nakagawa ng pagkakamali, pero siya ay kinahabagan pa rin ng Diyos. At pag binasa natin ang Biblia, mababasa natin dito na sinasabi mismo ng Diyos na si David na lalaking malapit sa aking puso. Si David na dating mangangalan niya, si David na dating mamamatay tao, biglang Diyos mismo ang nagsabi, si David ang lalaking malapit sa kanyang puso. Makikita natin yung pagbabago, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo ay hindi kahahabagan ng Diyos, mawawala na tayo ng pagkakataon na mabagi tayo. Kaya nga sabi ng ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang pangako na gaya ng ipinapalagay ng ilan, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Sapagkat ayaw ng Diyos na may mapahamak, kundi ang bawat isa'y magsipagsisi. Kaya ang habag ng Diyos ay palaging nakalaan. Nagkamali ka, nakalaan ang habag ng Diyos. Anong gagawin nating mga tao kapag tayo nagkakamali? Lalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo lalayo. Magpapakumbaba tayo sa Panginoon upang matanggap natin yung habag ng Diyos. Dahil kung tayo ay hindi magpapakumbaba, kung hindi tayo aamin sa ating mga kasalanang nagawa, hindi natin mararanasan ang biyaya ng pagpapatawad ng Diyos at ang kahabagan ng Diyos. Bakit si David ay kinahabagan ng Diyos? Pansinin natin ito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Amen? Sabi dito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, pumunta si Nathan kay David
upang ihayag ni Nathan ang pagkakamaling nagawa ni David. Sinabi agad ni Nathan, okay, ito, basahin natin sa chapter 12 verse 1. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw si David sa galit. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Galit na galit si David doon sa ikinuwento ni Nathan sa kanya. Kasi nga si David, siya'y lalaking matuwid. Makatarungan siya. Kaya nung ikinuwento ni Nathan, sabi niya, grabe naman yung mayamang yun. Iisa na nga ang tupa ng dukha, kinuha pa niya, kaya dapat siyang mamatay. Magbabayad siya ng 4 na beses. Pero sinabi ni Nathan, ikaw ang lalaking iyon. Nagulat si David. Biglang bumalik sa kanya yung kanyang masasamang nagawa. Yung mga mali niyang desisyong nagawa sa buhay. Nakinuha niya si Bathsheba at pinapatay niya si Urias. Pansinin natin, hindi niya ipinapatay si Nathan. Pero kayang-kaya niyang gawin yung kasi hari siya. Para walang makaalam, kasi si Nathan lang ang isinugo ng Diyos, pwede niyang patayin si Nathan, huwag nang palabasin ng palasyo para walang ibang makaalam. Pero tingnan natin ang pagpapakumbaba dahil alam ni David na si Nathan ay isinugo ng Diyos. Pansinin natin, sabi dito, mga kapatid sa ating pong Panginoon, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka? Pansinin natin, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, yung sinabi ni David. Amen kay Nathan, umamin siya sa verse 13, ang sabi niya, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Amen, umamin siya. Sabi niya kay Nathan, kasi alam niya si Nathan, lingkod ng Diyos, ang sabi niya kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Umamin siya, nagawa ko talaga yun. Amen. At ang sabi dito, sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Paano kaya kung hindi umamin si David? Paano kaya kung nagalit si David kay Nathan at ipinapatay niya si Nathan? Ano kaya mangyayari kay David? Dahil sa pag-amin ni David sa kanyang pagkakamali, ang sabi ng Diyos, even sabi ni Nathan, pinapatawad ka ng Diyos at hindi ka mamamatay. Ibig sabihin kapag tayong mga tao'y nagkamali ng desisyon sa buhay, mga minamahal sa atin pong Panginoon, nakagawa tayo ng hakbang na pagkakasala sa harapan ng Diyos at tayo ay itinutuwid, itinatama tayo, ang gagawin natin, aaminin natin. Tatanggapin natin yung pagtutuwid para hindi tayo mamatay. Ano ang unang namamatay sa atin? Yung relasyon natin sa Diyos. Pansinin natin, ang mga taong pilit pinagtatakpan ang kanyang mga pagkakamaling ginagawa, yung kanyang kasalanan, iba, sila yung mga taong malungkot, sila yung mga taong gulong-gulo ang isipan dahil hindi nila maranasan ang habag ng Diyos.
Kasi ayaw nilang lumapit. Bakit ayaw nilang lumapit? Bakit ayaw nilang umamin? Kasi itutuwid sila sa kanilang mali. Nagkamali ka na ng desisyon, magpapasya, kung gusto nating maayos, kailangan nating tumanggap ng pagtutuwid. Kailangan nating aminin, mali ako, para maranasan natin yung habag ng Diyos, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Katulad ng ginawa ni Haring David. Amen? Mula doon sa pagiging mamamatay tao at mangangalunya, nang siya'y nagpakumbaba, siya ay muling naglingkod sa Panginoon at hindi na niya inulit yung kanyang masamang ginagawa. Pagdating sa bagong tipan, Diyos mismo ang nagsabi, si David ang lalaking malapit sa kanyang puso. Diba? Diba? Ang laki ng pagbabago. Dating pangalunya, dating mamamatay tao. Diba? Pero dahil sa pagpapakumbaba, pag-amin ng kasalanan, naranasan niya ang habag ng Diyos. Amen? Hallelujah. Siya ay nanatiling hari at ang pinakamabuting bagay dahil sa kanyang pagpapakumbaba at siya'y pinahabagan ng Diyos. Anong nangyari? Ipinanganak si Haring Solomon. Amen? Hallelujah. Kapalit nung namatay na anak. Muli silang pinagkalooban ng Diyos ng anak at ito'y si Haring Solomon, ang haring naging pinakamayaman, ang haring naging pinakamatalino. Amen? Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Ganyan kamahabagin ang Diyos. Kaya kung gusto nating maranasan ang habag ng Diyos, matuto tayong umamin at magpakumbaba, lumapit sa Panginoon. Huwag lalayo sa Diyos. Amen? Huwag lalayo sa Diyos. Huwag magtatago sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid sa ating pong Panginoon, hindi na natin kayang baguhin. Ang nangyari sa halaman ng Eden, hindi na natin kayang baguhin yun. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Pero, kapag pinabasa ko yun, amen? Hindi ko alam kung yun din ang naiisip nyo. Di ba? Bakit kaya, kahit alam ng Diyos, na nagkasala na si Adan at si Eva, pumunta pa rin siya doon, hinahanap niya si Adan. Dahil gusto ni Adan, ng Diyos, na ipadama kay Adan at kay Eva ang kanyang habag. Pero anong ginawa ni Adan? Nagtago. Amen? Sa halip na lumabas at sabihin, Panginoon, patawarin mo kami nagkakala. Hindi, nagtago si Adan. Ibig sabihin, umiiwas siya sa Diyos. Pag alam mo nagkasala ka na, pag alam mo nagkamali ka na ng desisyon sa buhay, amen? Huwag ka nang magtatago. Ang gabi na lang ng pagtutuwid para maayos ang buhay at maranasan natin muli ang habag ng Diyos, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen, yun ang mararanasan natin bago yung habag, talagang itutuwid muna tayo. Itutuwid muna tayo bago natin maranasan yung habag kasi nagkamali talaga tayo eh. May mga pagkakamali tayo nagawa sa buhay, itutuwid talaga tayo, itatama tayo. Hindi tayo pababayaang magpatuloy tayo dun sa mali. Amen. Hallelujah. Nakakalungkot kasi mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Iba po kasi yung paghingi ng payo kaysa dun sa naghahanap ka ng kakampi. Pag ikaw ay hihingi ng advice, mga kapatid sa ating pong Panginoon, pakinggan nyo ito ha. May mga ganun kasing tao. Nasabihin sa'yo, kapatid, pwede bang makahingi ng advice? Oh, ganda ng intro, ano? O sige, ano ba yun? Kasi meron ganito. Gusto kong gawin ay ganito. Diba? Ngayon, pag pinayuhan mo, pag itinuwid mo, hindi naman makikinig.
Kasi ang gusto pala niya, siya ay sasang-ayunan doon sa kanyang sinasabing plano kahit alam niyang mali. Pinatitibay lang niya na tama yung kanyang ginawa. Pero alam na niyang mali yun. Di ba? Kaya iba yung paghingi ng advice. Pag sinabi natin hihingi tayo ng advice, itatanggap ka talaga ng pagtutuwid. Kasi papayuhan ka eh. Diba? Papayuhan tayo. Sasabihin sa atin, huwag mong gawin yan kasi hindi kalooban ng Diyos yan. Advice yun, payo yun. Pero kahit alam niyang mali na, sasabihin, okay yan kapatid, ipagpatuloy mo lang yan. Ang tawag doon, pangungonsinti. Hindi yun payo. Amen? Kaya kapag tayo lumalapit, mga kapatid sa ating pong Panginoon, sa Diyos, at sa mga kapatid natin sa Panginoon, ano bang gusto natin? Maranasan natin ang habag ng Diyos o konsintihin tayo sa mali nating ginagawa? Amen? Kaya before the compassion, i-rebuke muna talaga tayo. Itutuwid muna tayo. Kasi pag tayo ay itinuwid at natuto tayong magpakumbaba, inamin natin, mali nga talaga yung aking ginawa, patawarin ako ng Diyos. Saka pa lang natin mararanasan ang habag ng Diyos. Dito ko ito tatapusin, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Isang napakagandang halimbawa sa Biblia, amen? At palagi din itong nagagamit, ang alibughang anak. Di ba siya nagkamali? Alam niya, nagkamali siya ng kanyang pagpapasya. Nakinuha niya ang kanyang mana, siya ay nagpakalayo-layo at ginamit niya sa walang kapararakan ang kanyang minana hanggang sa ito'y maubos. Na yun yung naging dahilan na siya halos makisalo sa pagkain ng mga baboy. Ngayon na pag-isip-isip niya, buti pa sa bahay ng aking ama yung mga alipin ay nakakakain ng maayos, samantalang ako mamamatay ako sa gutom. Mabuti pa ang gagawin ko'y ganito. Babalik ako sa aming bahay at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo, patawarin mo ako, huwag mo na akong ituring na anak, ituring mo na lang akong alipin. At ang sabi doon, humakbang yung anak, yung alibughang anak ay bumalik nga, nagpakumbaba. At ang sabi niya, yun nga, di ba? Ito yung mabuting bagay sa Diyos. Ito kasi, yung Ama ay, ito'y larawan ng ating Diyos. Isipin niyo ito. Malayo pa lang yung alibughang anak. Bumaba na agad ng bahay yung tatay at sinalubong yung alibughang anak at niyakap. Yun yung habag ng Diyos. Pero kailan lang naranasan ng alibughang anak yung habag ng Diyos? Nung siya'y nagpasyang bumalik sa bahay ng kanyang ama. At aminin niya na, Ama, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo, patawarin mo ako. Anong nangyari? Amen? Pagkatapos niyang maranasan ang habag, ibinalik sa kanya yung singsing bilang anak, ibinalik yung kanyang damit na magara. Kaya yun ang mabuting bagay, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Yun ang habag ng Diyos. Na kapag tayo ay bumalik sa Panginoon, kapag tayo nagpakumbaba sa Diyos, naranasan natin yung habag ng Panginoon, muling ibabalik sa atin ng Diyos yung mga bagay na ipinaparanas niya sa atin dati. Amen? Yung mga mabubuting bagay. Muling pasisiglahin ng Diyos ang ating paglilingkod. Muling papayapain ng Diyos ang ating buhay, ang ating kaisipan. Muli nating mararamdaman ang tulong at pagyakap ng Diyos. Yan ang habag ng Diyos. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen? Kung aminado tayo na tayo talaga'y nagkakamali, may habag ang Diyos. At mararanasan natin ang habag na yun kapag nagpakumbaba tayo. Ang Diyos ay mahabagin,
maamo, at may mapagpakumbabang puso. Napakamaunawain ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Amen. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat hanggat nabubuhay. Kailan natatapos ang pagkakataon? Kapag namatay ang tao na hindi pa rin siya nagpapakumbaba sa Diyos. Hindi siya lumalapit. Yun ang katapusan na nasayang na habag ng Diyos. Yun lamang, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Iyong natin ang ating ulo, ipikit natin ang ating mga